Hello guys! Welcome back to my channel! Ganda po ng ating didiscuss ngayon. Bakit bagsak pa rin si PSEI ngayong 2025? Ano ba yan? Ang tagal-tagal ng down ng PSE hanggang ngayon! Pag-usapan natin. This is a reaction video. Dito po sa lumabas sa Rappler. Ayan na sinisisi po si Sir Ramon Monson. Parang ganun lumalabas po, no? I feel ganun lumalabas. Parang may problema daw po sa leadership ng PSE at sinamarize po dito sa bilyonaryo na website. Basahin nyo na lang po. At ayun nga po, medyo may konting sama hinanakit ng loob kay Sir Ramon Monson, no? Una, dahil daw po doon sa nangyari sa Abra Mining, nagkaroon ng alam niya na problema, scandal, no? So parang nakukulangan sila ng aksyon na ginawa ng PSE, no? At parang kulang talaga, no? Sa leadership daw po, no, itong si PSE, no, parang hindi nila ma-drive talaga yung market, no. Kulang daw po sa regulations, no. Ayan. At yung isa pang sinasabi nila ay yung small caps, no, hindi talaga makapag-list ng mga small caps dito sa ating stock market. Hindi daw po katulad sa US, no. Ang dami daw doon, kahit mga small caps, ang dami doon. Meron pa nga tinatawag na micro caps sa sa US, no. Mas maliit pa sa small caps, micro small caps ba tawag doon? Na sinasabi po nila talagang mabilis po yata kasi mag-list po doon. Sa Pilipinas ay medyo nahihirapan po. Ako po, I am in the middle. Hindi naman natin masyadong sinisisi ang leadership ng PSE. Pero of course, may nakikita din tayong responsibility. Ayan, what I feel mga problems ng PSE ay una, liquidity. Kasi ang liquidity po na problem is chicken and egg. Itlog at manok na problema po ito. Kasi nga po humina yung liquidity po, no, ng stock market ng PSE. So, dahil mababa ang liquidity, no, medyo nag-aalala mga investor, mahina ang liquidity. Sabi ng iba, ay pahinga muna tayo sa PSE, alis muna tayo ng PSE, tsaka na tayo babalik dyan. Punta muna tayo sa iba. So, investors and traders are leaving habang mababa ang liquidity ng PSE. Umalis yung mga ibang traders at investor. Ano mangyari? Lalong bababa ang liquidity dahil umalis ang mga investors at traders. Ay lalong bababa. At dahil bumaba ang liquidity further, lalong may aalis ulit. At umalis ulit, lalong bababa ang liquidity. Hanggang ngayon nga, sinabi dito sa article, ang laki ng ibinagsak ng liquidity po talaga ng PSE, no, na talagang nakaka-worry na po. So ito po yung nangyayari kasi po ito, yung liquidity talaga, chicken and egg po ito. Self-feeding po ito, no? Parang deflation. Alam niyo po ba yung deflation, no? Yung deflation po kasi pag nag-deflate po ang currency, no, yung mga tao po is incentivized to delay their purchases na wag agad gumastos kasi nagde-deflate So nag-i-strengthen, no, nag-appreciate ng value yung hawak mong pera. So nade-delay yung pag-purchase. Pag nag-delay ka ng purchase mo, bumabagal ang economy. Tapos pag lalo bumabagal ang economy, lalo nagde-deflate ang currency hanggang deflate. Ayun, chicken and egg. Ang hirap po ng chicken and egg, no? Parang kung familiar po kayo sa mga mahilig mag-computer dyan at may mga low back problem na kayo, sumasakit ang balakang ninyo. Pag sumakit ang balakang po ninyo, mapipick up ng brain, no? Ay, ang sakit ng balakang. Padalhan ng chemical yan, no? Kasi ang brain nagpapadala ng chemical yan, no? Katulad nung pag yung mga endorphin, yung mga feel good, no? Meron din yan pag masakit, nagpapadala yan ng chemical doon sa muscle mo na masakit. Anong chemical lang ipapadala niya? Yung lalong magpapasakit. Tapos pag lalong sumakit na yung likod mo, lalong magsesend yung muscle mo ng signal sa brain mo na, ay masakit lalo sumakit. Lalong magpapadala yan ng chemical na lalong magpapasakit sa likod mo. Kaya ang tagal-tagal pong gumaling ng ng back pain. Pag hindi ka magpapatherapy, hindi may be-break yung cycle na, ay naku, ang tagal gumaling po ng low back pain. Another problem po, no, kung bakit sa feeling ko po na humihina ang PSE, kasi marami pong choices, may competition po. Dati po kasi pag sinabi mong gusto mong malaking kita, no, gusto mo maganda ang kita nung araw, wala ka namang pagpipilian. Stock market lang talaga maganda ang kita, no? Kung ayaw mo ng yung nahihinaan ka sa mga bonds, mga ganyan, pwede ka mag-stock market, may chance kang kumita ng malaki. Ngayon, meron ng iba, no? May crypto na, madali lang pumasok ng crypto, no? Papasok bukas ka ng account, madali-dali din po. Ano pa? May mga exposures na rin po sa foreign market. So habang umaalis ang mga investor, ayoko na dyan. Doon ako sa S&P 500 kasi ang hina.
ang hina ng PSC, pahina, pababa ng pababa. Ay, doon muna ako magpipidra fund muna ako, whatever. Or magbubukas ako ng account sa ibang bansa, gano'n. Parang NBA po yan eh, di ba? No, bakit humihina ang NBA ngayon, no? Part of it is maraming choices kasi ngayon, no? Dahil nga sa social media, sa mga internet technology, marami na pong access sa pagkarami-raming sports. Hindi po katulad nung araw. Konti lang yung sports na kino-cover nung araw. Ganon din po ngayon eh. Ang dami na pong investment opportunities na meron po ngayon. Hindi lang yung Philippine stock market. So, kailangan nga rin po magising-gising po itong mga ito po leadership, no? Ito, para lumaban po sila, para makabawi po, no? Ano pa? Of course, we believe na medyo kulang ng innovation, no? Kasi dapat, noon pa na bull market, dapat talaga innovate po, no? Ang leadership po talaga na dapat marami po silang ginagawa, dapat ibaba nila, katulad yung ginawa nila lately, kaya lang ngayon lang po ginawa na ibinaba yung broker fee, di ba? Nawala na yung 20, ano ba yun? Yung 8,000 rule, di ba? Late lang po yun, no? Na binaba yung fees. Dapat pati yung board lot, ibaba na rin yung board lot para maging inclusive po sa pagkarami-raming budget. Kasi yung 8,000, syempre, no, mabigat po yun sa pagkarami-raming tao. Pero kung gusto mo maka-attract na mas maraming tao, kailangan mong ibaba yung 8K rule na yan. Ibaba mo yung fees, ibaba mo yung board lot, split mo yung mga stocks, no? Kasi ang daming stocks yun, ang mamahal nasa 1,000 plus na. May kailangan mo split po yun, no? Para maging affordable. Kailangan po talaga maging inclusive po. Tapos syempre, kailangan medyo konting lobby rin po, konting himas din sa mga legislator, no? Na ibaba yung tax, improve yung law ng pera, at gumawa pa ng maraming incentive para po ang Pilipino ay mabuksan ng kaisipan at maging investor. Ano pa? Pwede rin po mag-add ng marami pang product ang PSE para mas marami po na gagawin ang mga tao, mas marami pong pwedeng pagkaabalahan. So, yun po ang mga naiisip po natin. Kaya medyo mahina-hina pa rin po. Kasi nga, ayun na chicken and egg problem, maraming choices. Tapos yung innovations, medyo kulang din po. And in times like this, na mahina ang liquidity ng market, wala naman tayong pakialam dyan kasi buhay na buhay ang mga dividend investor. Ang sasaya ng mga dividend investor na matataas pa rin ang mga yield po nila, nakakahanap pa rin ng 8%, 10% na dividend. Congrats po sa inyo. Ayan, no? So, no liquidity, no problem. We will just collect high dividend yield. Ayun. God bless po sa inyo lahat, ha? Disclaimer, basahin, like, share, subscribe. To God be the glory. God bless. Happy investing. Bye-bye.